Hi guys, welcome back to my channel. Sa tutorial na to, tuturo ko sa inyo paggamit ng GTS or Guard Tour System Zekiteco P30. Parehas lang ito nung previous video tutorial natin ng GTS. Magkaiba lang sila ng brand pero parehas naman sila ng function. So tuturo ko sa inyo. Ito yung mga included sa package, CD, GTS, and then yung USB cord niya at saka yung lalagyan niya. So, ayan guys, turo ko muna sa inyo first yung pag-install ng software niya sa computer. So, eto guys, yung GTS chip niya, meron siyang tatlo pero not included dun sa ating package. So, bibili niyo siya ng hiwalay. So guys, first move natin is mag-install tayo sa computer. So, tara guys. So ito guys, i-install na natin yung software niya. So ang kailangan natin guys is i-download muna yung software. Yan, dito tayo pupunta. Yung link nito ilalagay ko na lang sa ilalim ng ating video para ma-download natin. Yan. Then after nating i-download, yan. I-fast forward ko na siya kasi medyo mabagal yung ating internet eh. Yan. So, yan. Malapit na siya. Guys, please like, share, and subscribe our channel. So, ayan guys. Natapos na yung download niya. Click nyo lang tong folder icon. Then, after nun, i-right click natin siya. Then, extract. Yan. Dapat meron tayong WinRAR na naka-install sa computer para ma-extract din natin siya. Yan, meron din siyang makikita nyo. Yan, ito yung folder niya. Hindi siya installer pero ano na siya, extracted na siya. So pag niran natin siya, gagana kaagad siya. So yan guys, ito yung application na kailangan natin. Close lang natin. Copy nyo guys yun. Then check nyo rin dito, makikita nyo sa user manual yung kung paano siya i-install and at the same time paano rin siya gamitin. Ayan. Kung sakaling hindi nyo ako masabayan or medyo nalito kayo, pwede nyo makita dito yung ibang details niya. Ayan. So ayan guys, pwede nyo basahin yan. Then close na natin. I-copy na lang natin tong folder na to sa desktop. Yan guys, lagay natin sa desktop, paste natin dito. Yan, then after click lang natin to, hanapin lang natin yung exe file, right click natin, then send to desktop. Shortcut lang yung gagawin niya, then close. Ayan, makikita natin nasa desktop na siya. So guys, yung folder na yun, huwag natin i-delete kasi dyan magsisave yung mga stored data natin. Okay, wala siyang password sa una guys, click nyo lang yon. So ayan guys, after the installation, click lang natin siya. So wala siyang password, then yan. Set up na natin siya dito sa part na to. So guys, yan, lagyan muna natin siya ng company name or para at least meron tayong pangalan na ilalagay dun sa print niya. So ayan guys, kahit ano pwede nyo ilagay. Then okay nyo lang. Okay. Then dito, set up na natin siya. Click nyo lang yung checkpoint. Dito sa checkpoint, ito yung ating mga yung ating dito natin i-register. Pwede natin i-add siya manually. Yan, sa add. Then name, save. Pero wag na lang natin siya i-add manually. Gamitin na lang natin yung ating GTS. Yan. So pwede natin siyang i-click doon.
Ayan guys, kung gusto niyo siyang i-add manually, may makikita kayong device ID or chip ID dun sa GTS mismo, sa chip. Pwede i-manual siya. Ngayon, sasaksak na natin siya sa computer. Ayan. Yung kabilang side nito is sa USB ng computer. So, ayan. Then, after natin i-connect, balik tayo dun sa application kanina. Ayan. Then, click lang natin yung download. Tapos, makikita natin yung mga previews. Ito kasi yung dati kong pinunch. Kaya may nag-appear na ibang GTS chip. Ngayon, i-delete muna natin yan. Ititira ko muna yung tatlo kong inad. Yan. Pwede na natin i-modify yan dito. Pwede na tayo mag-delete. Yan. Yung device ID na yan, makikita nyo sa chip. Kaya malalaman nyo kung saan siya, para saan siya. Saan location siya pwede ilagay. Ayan. Ayan. Delete muna natin yung mga hindi natin kailangan. Para hindi siya mapasama. So, ito yung tatlong chip kanina. Ayan, pwede na natin siyang i-modify. Baguhin natin yung pangalan. Kunyari, yung GTS chip na yan, ilalagay ba natin sa ang lugar? Kahit ano pwede natin ilagay dyan. Ayan, area 1. Sample lang po yung nilalagay natin dito para at least maintindihan natin. Depende na po sa inyo kung ano ilalagay natin din sa name. Okay. So, ayan. Pag natapos nyo na siya, exit nyo lang. Then, punta naman kayo na sa susunod. Dun sa person. Ayan. Kung mapapansin nyo, lagi ako dun sa basic setup nagkiklik. So, ayan guys. Ganun din. Pwede rin kayo mag-add sa person. Pwede rin through via ayan, RFID. Ayan. Pwede rin sa mga ID nyo, basta RFID siya. Pwede rin sa chip. Ito optional to guys. Pwedeng hindi rin to gawin. Pero kung gusto nyo appear yung pangalan nung gumagamit ng GTS doon, yun. Kailangan i-add talaga sa person. So, yan. Meron akong tatlo dito, guys. Pwede natin i-modify yan. Yan. Kunyari, pangalan nung security guard or may hawak nung GTS, si Mark. Yan. Modify din natin. Si John. Yan. So guys, ano yan, ipapunch nyo muna dun sa RFID card or dun sa GTS chip ng tao bago kayo mag-start. Ganun ang pattern niya. Ngayon punta naman tayo dito sa isa pa. Ayan. Ito yung GTS natin dito sa section na to. Ayan. Pwede kasi tayong gumamit ng multiple GTS dito. So, pwede rin natin baguhin yan kung anong GTS yung ginamit sa kanya. Mamaya makikita nyo dun sa record kung anong purpose na itong mga to. Yan, pwede natin baguhin yan. Yan, main GTS. Then, exit lang natin uli. Then, pasok ulit tayo dito. Ayan. Basta guys, sundan nyo lang tong mga ginagawa nito. Ito, kailangan is naka full check siya lahat. Kung ano yung naka-check dito, gayahin nyo na lang guys. Ayan. Click nyo lang yon, generate. And then, ayan, close nyo na. Ayan guys. Ito, importante din ng part na to. Pwede kayong mag-add dito. Yan. So,
pangalan kayo kung anong department. Pwede kasi nating hatiin siya by department. Yan. Then click nyo lang yung sa left side, then i-check nyo lang lahat to, then move nyo sa kaliwa. Yan. Then pag nag-okay na siya, yan. Ngayon testingin natin. So click natin, ayun, nandyan na siya. Then, yan. Ayan, yan. Yung mga plan. Gayahin nyo na lang to guys, kung ano na lang yung makita nyo dito, yun na lang din ng i-input nyo. So, ayan. Then, okay nyo lang. Ayan, so meron akong kulang. Ayun, main office. Okay. Exit. Okay, lahat naka-intact na siya. Okay. So guys, dito naman magre-read na tayo ng mga record kung paano siya. So yan, read data lang. Sa system set, yan, makikita natin yan dyan. Download lang natin yung data, mag-a-appear na yung mga input natin. Kung makikita nyo guys, ayan, may mga pangalan na siya, yung mga nilagay natin kanina. Kung sino yung, yan. Pwede na rin natin siya i-print. Yan guys. Diyan makikita nyo yung company, yung mga nilagay natin kanina, kung sino yung may hawak or anong oras. Yan. So pwede natin i-print yan guys. Ngayon kung gusto naman natin may particular siya or may ano siya, may bracket kung anong araw siya. Yan, dito naman tayo sa isa. Yan, sa report list. Yan. Diyan lagay lang natin yung date time, start and end time. Pagka by default ito, pagka naka-uncheck to is all lang ibig sabihin. Automatic all siya. So, halimbawa, gusto nyo by person, by checkpoint, depende na lang sa inyo guys. Pero kung ako sa inyo, date na lang din yung baguhin nyo. Just click nyo lang to, then yan, mag-a-appear na siya. Yan. Ayan guys, pwede na natin siya i-print. Okay, yan. Usually ito mas maganda gamitin kumpara dun sa isa kanina. Kasi yung lahatan na yun, ito hindi natin makokontrol kasi yung kanina, ito makokontrol natin. So yun lang guys, thank you for watching. Please subscribe na lang ang ating channel. So yung iba dito, i-explore nyo na lang guys. Yan, makikita nyo yan. Yan. Tapos ito, habol ko lang pala itong sa ating password. Yan, pwede tayo mag-change password, pero advice ko na lang, wag na lang natin baguhin yung password. Kasi yung iba kasi nalilimutan nila. Hayaan na lang natin siya na walang password. Doon na lang tayo sa system natin maglagay ng password. Thank you guys. Thanks for watching.